Hello mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng custard cake na talaga namang hindi ka napapalpak dito. Walang problema kung wala kang oven kasi lulutuin po natin ito sa ating steamer. At sa halagang 160 pesos lang lahat yung nagastos po natin dito ay meron na po tayong masarap na cake na pwede talaga nating pang merenda, panghandaan. Kaya simulan na po natin. Ayun, ang lambot nga naman. So, ang una po natin gagawin ay mag-caramelize po tayo ng 1/2 cup ng ating white sugar at 1/4 cup ng ating tubig. At ito'y optional lang naman mga ga. Naglagay po ako dito ng kaunti lang po talaga na food color na lemon yellow. And then, pakuluin lang po natin ito sa malakas na po na apoy para madali lang pong mag-syrup yung ating asukal at bantayan lang po talaga natin. Hintayin po talaga natin na ito'y mag-caramel syrup. At pag umiba na yung kulay ng ating asukal, kahit minalagay po tayo dito na food color, ay makikita pa rin natin yan. Pag ganito pa yung kanyang consistency na napuputol pa, ibig sabihin yan mga ga, ay hindi pa yan pwede. At pag ganito na yung consistency ng ating asukal mga ga, na medyo malagkit na siya, ay okay na po yan. Ay agad na po natin itong ilagay sa ating molder na may sukat na 8x3 round pan. Ayan na mga ga, at isit aside lang muna natin yan. So dito naman tayo sa ating flan mixture. So mga ga, kailangan po natin dito ng 3 piraso ng medium na itlog, 1 cup evaporated milk, pwedeng fresh milk, 1 cup ng condensed milk, at 1/2 teaspoon ng vanilla. And then haluin lang po natin ito hanggang sa magaan na po siya haluin na nag-will combine na po yung ating mga ingredients na hindi na malapot haluin. At sa paghalo po natin dito mga ga, yung ating whisk ay kailangan po ay nakadiin lang po talaga dito sa ating bowl para hindi po tayo magkaroon ng malalaking bubbles o maraming bubbles. Ayan, nabubulol na sila. At pagkatapos ay salain po natin ito ng mga 3 beses para po ay maging smooth at talagang makinis na makinis talaga yung ating flan mixture. At pagkatapos nating salain ay agad na po natin itong i-transfer dito po sa ating pan na may caramelized sugar. At itabi lang muna natin yan. Dito naman tayo sa ating cake batter mga ga. So dito sa ating cake batter, kailangan po natin dito ng 3 piraso ng medium na egg yolk at 1/3 cup ng ating white sugar or 60 grams at 1/2 teaspoon ng ating iodized salt at 1/2 teaspoon po ng ating vanilla. And then mix lang at ilagay na yung 1/3 cup ng evaporated milk, pwedeng fresh milk, at 1/3 cup ng mantika. Kahit anong brand dito na mantika mga ga, pwede. At maglagay lang po tayo dito ng 2 tablespoon po ng ating tubig. And then haluin lang po natin yan. Tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po tayo dito maglagay ng ating cake flour. Maganda talaga ga, cake flour po yung gagamitin natin. At kailangan po ay salain lang po natin yung ating harina. At sana po ay may gramuhan po kayo kasi yung kailangan talaga natin dito na harina is 100 grams. At 1 teaspoon ng baking powder. Kailangan po talaga mga ga ay may gramuhan po tayo kasi ay yung mga cups measurements po natin ay hindi magkapareho. Yung ibang cups, 235 ml lang yung sukat. Yung iba naman ay 250 ml yung sukat. Kailangan po talaga pag tayo'y nagbe-bake ay may gramuhan po tayo. Mura lang naman yung gramuhan po natin. And then salain lang po natin yung ating mixture at ito lang po yung consistency ng ating mixture. At isag-aside lang po natin ito mga ga. Dito naman po tayo sa ating mirang. So dito sa ating mirang, meron po tayong 3 piraso na egg white from medium eggs at 1/4 teaspoon po ng white vinegar. Kung wala po kayong cream of tartar, suka na lang po. Kaya suka na lang pong nilagay ko kasi karamihan po sa inyo ay wala pong mga cream of tartar. And then pag medyo kuminis na po yung consistency po ng ating mirang, yung ating egg white, ay unti-unti na po nating ilagay yung ating white sugar. Yes mga ga, gradually lang po yung paglagay natin ng ating white sugar at sa medium speed lang muna tayo habang naglagay po tayo nating white sugar at pagkatapos nating nailagay lahat yung ating white sugar ay transfer po natin sa pinaka high speed para po madali nating makuha yung medium speed or pinaka step peak. At ito na mga ga, ito na po yung hinahanap natin na consistency po ng ating mirang. Transfer na po natin ito sa ating butter or sa ating cake butter. Kalahating mirang lang po muna yung kukunin po natin. I-mix lang muna natin dito sa ating cake butter. Wag lang po nating ibuhos agad. Lahat yung ating mirang, fold and cut lang po tayo dito. And then pagkatapos ay ilagay na po natin lahat yung natira po nating mirang. Mga ga, kailangan sa pag-fold po natin dito, hindi natin ito pwedeng ma-overmix. Ay kailangan po ay dahan-dahan po yung pagka-cut and fold po natin, yung pag-mix po natin dito. At pagkatapos nung makita na po natin yan na wala na po yung mga cake butter, ay
yung nagpantay na po yung ating mixture, ay tama na ho po yan. Huwag na po natin yang overmix. And then pagkatapos ay transfer na po natin yan dito po sa ating flan mixture. At mga ga, habang nagpo-fold po tayo dito, ay kailangan po ay nagpakulo na po tayo ng ating tubig sa ating steamer. Yung tubig po ng aking steamer ay 8 cups po yung aking tubig at kailangan po ay isa lang natin ito agad at kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isalang at kailangan po ay takpan lang po natin ng aluminum foil para po hindi matubigan yung ating mixture kahit hindi na po natin balutin yung ating takip ng ating pinaka-steamer ng tila. At ang apoy ng aking kalan dito ay nasa katamtaman lang po talaga at niluto ko ito mga langga sa 40 minutes. Ayan na mga ga, luto na po yung ating custard cake. Sa 40 minutes ko po ito niluto sa katamtaman lang po ng apoy ng aking kalan. At kailangan po ay i-taste lang po natin yan. Gamit lang po yung ating barbecue steak. Pag malinis na po yung ating steak, ay ibig sabihin ay lutong-luto na po yan. At mga ga, kailangan po bago po natin ito kuhanin dito sa ating cake pan, ay malamig na po ito para po hindi masira yung ating flan. Pwede po talaga natin itong ilagay sa ating chiller para mag-sit po siya talaga na para pag i-unmold po natin, kuhanin po natin o yung baliktarin po natin ay hindi na po talaga masisira yung ating flan. Ayan mga ga, malamig na ho yan. Ayan, napakaganda at napakasarap nito mga gaha at napakalambot pa. Yes, sa halagang 160 pesos lang po natin na gastos dito ay masarap na po yung ating cake. Ay, napakasarap nito ha. Sana ay masubukan po ninyo. Pwede natin itong pang negosyo, pwedeng pang merenda, pwede din sa mga handaan. Ay, napakalambot nito ha at hindi masyadong matamis, saktong-sakto lang. Sana masubukan po ninyo yung ating recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!